Tila kalbaryo sa mga pasaherong pauwi ng probinsya ang sitwasyon sa Batangas Port. Fully booked na raw kasi ang ilang biyahe at kulang din daw ang mga barko. Ang detalye sa agenda report ni Ryan Reloban ng Abante. 3 araw bago ang Pasko, ininspeksyon ni Philippine Ports Authority o PPA General Manager Jay Santiago ang Batangas Port bilang bahagi ng kampanya na Oplan Biyahe Ayos Pasko 2025. Ang Batangas Port ay isa sa pinakamalaking pantalan sa buong bansa kung saan dito sumasakay ang mga nagmumula sa NCR papunta sa iba't ibang probinsya sa Visayas, Mindanao at iba pang probinsya sa Southern Luzon. Nagsisilbi rin itong pangunahing daungan ng mga malalaking shipping company. Sa unang pag-iikot, bumungad agad kay Santiago ang mahabang pila ng mga sasakyan na isasakay sa Roro. Agad niyang kinausap ang mga ito at humingi ng pasensya dahil sa mabagal na pag-usad ng pila. Pasensya lang ko kasi tinanong ko naman doon, ang queuing time naman pala nila doon every 10 minutes kasi lalo na kung walang ticket. So baka kailangan pag magpunta na magti-ticket dito ng diretso na kayo. Pacheck ko ha. Pasensya lang po. Pagpasok naman sa mga ticketing booth, tila nainis at napakamot sa ulo si Santiago dahil sa mahabang pila at kumpol-kumpol na tao. Ilang biyahe na kasi ang fully book, kabilang na ang shipping lines na To Go, Montenegro at Starlight. Hindi nagustuhan ni Santiago ang matagal na pag-aantay ng mga pasahero at kung kailan lamang gusto ng mga shipping line na magbibigay ng tiket. Kaya naman agad niyang inutos kay Batangas Port Manager Aurora Mendoza at sa lahat ng shipping lines na bigyan ng mga tiket ang mga pasahero at lagyan na lamang ng araw at oras na biyahe. Ayoko na may naghihintay dyan na magti-ticket yung shipping line kung kailan nila gusto. Basta pag pumunta dyan, dire-diretso ang process ang ticket kung kailan next available na bakante. Hindi dyan naghihintay yung tao. Kaugnay niyan, humiling naman si Montenegro Operation Manager Dennis Beranya ng assistant mula sa mga tauhan ng pantalan. Aminado naman si Santiago na isa rin talaga sa mga problema nila kapag ganitong panahon ang kakulangan ng mga barko. Sa datos ng PPA nitong weekend, dinagsa ang Batangas Port ng mga pasaherong uuwi sa kanilang probinsya ngayong holiday season. Nakapagtala ng 346,341 passenger noong December 20, habang 365,648 naman noong December 21. Ngayong araw, December 22 as of 12 p.m., 145,252 pasahero na ang nagtungo sa Batangas Port. Inaasahan ng PPA na aabot sa 4.6 milyong pasahero ang maitatala sa mga pantalan sa buong bansa hanggang sa January 5, 2026. Dahil sa pahirapan sa tiket, maglilipa na ang iba't ibang modus gaya na lamang ng mga fixer. Kaya naman babala ni Santiago lalo na sa mga tauhan nila na masasangkot dito. Kung may tauhan kami mismo, PPA, either security guard o port police, tatanggalin ko on the spot. Wala nang argumento yon. Pero ang sinasabi ko nga, yung nakikita natin din sa social media, yung mga nagpo-post, naiintindihan natin na posibleng may mga naglipa na dyan ng mga fixer. Ilan sa mga ipinagbabawal na bagay naman ang nakumpiska sa mga bagahe ng ilang pasahero gaya ng kutsilyo, lighter, butane at iba pa. Para sa agenda, Ryan Reloban, Abante.